Good morning everyone. Sana rinig yung or clear yung voice ko, no? Let's discuss this new topic which is about the types of reaction. So, nasa type na tayo ng reaction. So, actually, ito parang kadugtong pa to nung nakaraang lesson. Kadugtong to nung nakaraang lesson which is yung types ng chemical compound. Ngayon, di ba pinag-aralan natin yun? Ngayon, yung chemical compound, i-identify nyo naman siya kung anong types ng reaction siya na fall. So, okay, let's discuss. Types of reaction. So, ano nga ba muna pag sinabing reaction? So, reaction, it is the interaction of compound or elements to form a product or another compound. For example, when you mix the hydrogen gas with the oxygen gas, it produces water. So, nagkakaroon ng reaction dun sa hydrogen gas at oxygen gas. Kaya sila nagpo-produce ng tubig. So, reaction yung tawag dun. So, meron tayong 5 klase ng reactions. Meron tayong 5 klase ng reactions. The synthesis reactions, decomposition reactions, single displacement reactions, double displacement reactions, and combustion reactions. So, yung 5 yan yung pag-aaralan natin today. Actually, madali lang to. Kumbaga, medyo madali nyo tong matatandaan. So, sige, let's start. Synthesis reaction. So, when we say synthesis reaction, it is the reaction between single element. Single element po. For example, yung lahat ng nasa periodic table natin, o for example, aluminum, nag-bond siya kay chlorine. Synthesis reaction po yun. Ano pa? Si hydrogen kay oxygen. Synthesis reaction po yun. Ano pa? Si magnesium kay sulfur. Synthesis reaction po yun. Lagi niyong tatandaan kapag ka nakakita kayo sa chemical equation ng dalawang element na napapagitnaan ng plus sign, synthesis reaction po yun. For example, carbon gas plus oxygen gas. So, si carbon, kung mapapansin nyo, si carbon single element lang. Si oxygen single element lang. But, mayroong dalawang atom ng oxygen. So, synthesis reaction po yun. So, nag-react, si carbon ay nag-react. Yung reaction, ang sign ng reaction natin dito ay plus sign. So, si carbon, or yung plus sign, ginagamit natin as reaction or combination. Yung nag-combine. Ayun, si carbon nag-react kay oxygen, kaya nakapag-produce siya ng carbon dioxide. So, ano yung general idea natin dito? A plus B to form AB. Kumbaga, ilagay natin sa real life. Yung lalaki at babae, nagkagustuhan sila, kaya sila nagsama. So, ganun yan. Yun yung general idea. So, ngayon, dahil nakita nyo na meron ditong chemical equation and may product, so may reactant at may product, ano ulit yung ginagawa natin para masunod natin yung rules, yung law ng atom? Di ba naalala nyo sa first quarter natin, mayroon tayong ginawang ganito. So, yung reason kung bakit nagre-react sila, ano yung ginagawa natin para ma-obey natin yung tatlong law? Yung law of multiple proportion, law of conservation of mass, law of multiple proportion, conservation of mass. Nakalimutan ko yung isa. Ayan, mamaya babalikan ko. So, kapag naalala ko ulit. So, ayan lang yung general idea. Another example. Si potassium
na single element nag-bond kay chlorine na single element lang din. Kaya nakapag-form ng potassium chloride. So, ayan yung another example. Let's practice. So, we will predict the product. Naalala nyo dun sa compound natin, pinipredict natin or inaalam natin yung product. So, for example, nagsama si sodium at si chlorine. Ano kaya yung mabubuo nila? Siyempre, alam nyo na yan, di ba? Kapag si sodium nag-react kay chlorine. So, makakabuo ng sodium chloride or NaCl, sodium chloride. Ito naman, si magnesium at fluorine. Alam nyo na rin yan, di ba? So, magnesium fluoride or MgF3. So, ngayon, dahil meron tayong chemical equation, anong ginagawa natin para ma-obey yung 3 rules? 3 law. Yun nga, yung ibabalance natin. So, dito sa topic natin na to, sa types of reaction, nagbabalance din po tayo. So, kailangan palaging may balancing kapag ka nakakita kayo ng chemical equation. Sir Lian, may nakita kaming mga sign dyan. Yung S, yung G, tsaka, yun. Mamaya may makikita pa kayong ibang sign. So, anong ibig sabihin ng S? Anong ibig sabihin ng G? Yung solid, gas. Yung solid, S. Yung gas, G. Meron pang, may makikita pa kayong iba mamaya. Papakita natin mamaya. So, syempre, ibabalance natin. Kagaya nung tinuro ko sa inyo, balancing. So, identify the elements, count the atoms, then balance. So, sa case natin, meron tayong isang sodium atom at 2 chlorine atoms. Ngayon, kailangan mabalance yung 2 kasi may single chlorine lang tayo dito eh. So, we will add 2 para yung chlorine natin ay maging 2. Ngayon, si sodium natin ay magiging 2 kasi 1 times 2. So, mag-a-add din tayo ng 2 dito kay sodium para maging balance. Same sa baba. Dahil meron tayong 3 at 2, hanap kayo ng GCF. GCF ng ng 2 at 3, which is what? 6. So, kailangan si 3 maging 6, si 2 maging 6. So, anong multiplier ni 3 para maging 6? 2. Yes, exactly. 2. 2 po ang multiplier. So, maglalagay ka ng 2 dito sa harap. 2. Ayan, 2 dito sa harap. 2 times 3, 6. Tapos 2 kay mg times 1, 2. Ngayon, dahil si f natin ay 6 na, kailangan maging 6 din si f sa kabila. So, 2 times 3, 6. Ngayon, si mg ay 2 lang. 2. So, dito ay 1 sa kabila. So, mag-a-add ka ng 2 dito sa harap para maging 2. So, yun po si synthesis reaction. Another type of reaction, C, decomposition reaction. Kung kanina, si synthesis nagsasama, si decomposition naghihiwalay. Idea, general idea. Yung magsyota o yung magjowa, nagkaroon ng misunderstanding, naghiwalay. Decomposition po yun. So, anong example? For example, NaCl. Si Na at si Cl nagdecompose or naghiwalay. Anong reason Sir Lian, anong reason kung bakit naghiwalay? May mga external factor po tayo. Most na reason is the temperature. Kaya naghihiwalay yung mga compound. For example, si chlorine nga at si sodium naghiwalay, naging Cl plus Na. General idea, yung magkasama na A and B naghiwalay, kaya naging A plus B. Another example, ayun, si mercury 2 oxide, dahil sa init, dahil sa temperature or sa apoy, so kapag ka pinakuluan, magde-decompose yan, maghihiwalay si mercury at si oxygen. So, ganun lang yung kasimple. Diba, napaka-basic lang. Next, single displacement. So, bago tayo
bago tayo mag proceed dito, recall muna tayo dun sa naunang dalawa. O ano yung ulit yung una? Synthesis reaction. Si synthesis reaction, ulitin ko lang, is when two elements react with each other, they form a compound. Synthesis reaction. Decomposition, when a compound na magkasama, naghiwalay. Decomposition reaction yon. Next, we have the what we call the single displacement. So when we say single displacement, ito naman yung compound na nag-react sa isang element. Compound na nag-react sa isang element. Tapos, yung isang element dito sa compound, sumama dun sa single element. Nalipat na. Nalipat. Single displacement yon. Kumbaga, ganito, bigyan natin ng real life example. Example, yung magjowa. Ngayon, may lumalandi dun sa babae, dun sa jowa ng lalaki. May lumalandi na lalaki. Inagaw ngayon ng lalaki yung babae. O, single displacement yon. Single displacement yon. Example, si zinc plus copper chloride. Ngayon, si zinc, inakit niya. Sino aakitin niya sa dalawa? Si copper ba or si chlorine? Si chlorine po. Bakit? Si chlorine kasi ay gas. Parehas kasing metal si zinc at si copper. Tandaan nyo, hindi pwedeng magsama yung parehas positive yung charge. Kailangan isang positive, isang negative. Or both negative. Kagaya nung nangyayari sa gas natin. Both sila negative. So, yun po yun So, ngayon, si zinc, aakitin niya or kukunin niya si chlorine, kaya magiging zinc chloride na po siya. Yung chlorine mapupunta kay zinc. Ayun, nakita nyo dito. Napunta si chlorine kay zinc, tapos naging single na lang si copper. General idea. AB plus C to produce AC plus B. Ngayon, si C, inakit niya si A. Kaya nagsama si AC. Kaya na-produce ang na-produce ay AC plus B. So, ganun po yun. Another example, lithium plus, ito yung example ng dalawang gas natin, hydrogen at oxygen. Lithium plus water, si lithium kahit sino sa kanila pwedeng maakit ni lithium or pwedeng mag-bond kay lithium. Pwedeng si hydrogen, pwedeng si oxygen. Bakit? Si hydrogen kasi hindi lang siya positive, pwede rin po siyang maging negative. So, sa case dito, kay lithium, ang naakit niya, parehas. Parehas siyang nagkaroon. Pero nahati yung compound or yung atom ni hydrogen na naghiwalay si hydrogen. Kaya nagkaroon ng separate na hydrogen dito. So, nagkaroon ng si lithium na akit niya parehas, si hydrogen at si oxygen. Kaya naging lithium hydroxide. Ngayon, may na-separate na hydrogen. So, ganun po yun. Another. Single displacement to single displacement. Or single replacement. Okay lang yun. Pero ang ginagamit kasi natin is single displacement. So, ito, zinc plus HCl or hydrochloric acid. Ngayon, ang nakuha na bond ni zinc ay si chlorine. Kaya naging zinc chloride, nahiwalay si hydrogen. Ayun, ito na yung isa na sign, yung AQ. Aqueous po. Yung ibig sabihin ng AQ. May properties siya ng solid, may properties siya ng liquid. So, aqueous yung tawag sa kanya. So, ngayon, ito na yung reactant. Si zinc nag-react kay hydrochloric acid. Kaya nag-produce ng zinc chloride plus hydrogen. So, single displacement.
Tandaan, single displacement, isang single element at isang compound. Next, dahil meron tayong chemical equation, magbabalance tayo. Meron tayong isang zinc atom, isang hydrogen atom at isang chlorine atom sa reactant. Sa product naman natin, meron tayong isang zinc atom, dalawang chlorine atom at dalawang hydrogen atom. So, kailangan mag-balance. So, dahil may 2 tayo na chlorine dito, kailangan maging 2 rin yung chlorine dito. Si hydrogen, dahil 2 dito, kailangan maging 2 rin dito. So, mag-a-add ka ng 2 dito para maging 2 si chlorine at 2 si hydrogen. So, yan. Balance na po yan. Next, sodium chloride plus fluorine. Ngayon nag-bond, nakuha ni sodium si fluorine. Kaya sa product natin, meron tayong sodium fluoride. So, next, balance. So, dito may isang sodium tayo, may isang chlorine, may dalawang fluorine. Isang sodium, isang fluorine, dalawang chlorine sa product. So, kailangan maging balance si fluorine, 2, at si chlorine, kailangan maging 2 rin dito sa kabila. So, mag-a-add tayo ng 2 dito sa sodium fluoride. Dito muna. Sa dito natin unang nalagyan pala. Sorry. So, kailangan naging 2. Naging 2 na dito si chlorine para mabalance. Ngayon, si sodium magiging 2 rin. So, maglalagay ka rin ng 2 dito sa kabila para mabalance. So, balance na siya. Next, aluminum plus copper nitrate. Ano ulit si nitrate? NO3? Yes, polyatomic ion yan. Huwag nyo kakalimutan. Polyatomic ion. Ano ulit si polyatomic ion? Poly means marami. Ions mean charge. So, maraming element, pero iisa yung charge niya. They act as a whole or one. So, ibabalance natin. So, tandaan nyo lang, ito ay dalawa lang to. Compound yan, compound. Si copper at si nitrate. So, bali dalawa lang sila. Okay, next. So, balance. Maglalagay ka ng 3 dito sa kabila. Bakit? Bakit tayo maglalagay ng 3? Kasi, meron tayong subscript na 2 at 3. Kailangan maging balance sila. Kailangan maging balance. Hanap ka ng GCF ulit ng 2 at 3. Siyempre, 6. Wait lang, nawawala yung cursor. Si 3 kailangan maging 6. Si 2 kailangan maging 6. Anong multiplier nila? 2 at 3 lang din naman. So, dito sa kabila, maglalagay ka ng 3. Kaya 3 times 2, 6. Si copper din, syempre, imumultiply natin para maging 3. So, syempre, maglalagay ka sa kabila ng 2. Para 2 times 3 ay 6 din. So, balance na si nitrate. Ngayon, si copper dito ay 3. Si aluminum ay 2. Maglalagay ka ng 3 kay copper para mabalance siya kay copper dito sa kabila na 3. And syempre, dun sa aluminum, maglalagay tayo, para maging 2 rin, maglalagay tayo ng 2 para mabalance. Sa balancing, hindi ko na i-recall dito kasi mahirap mag-balance online. Pero alam nyo na kasi naturo ko naman na. So, yon. Next, double displacement. Kung kay single displacement, inagaw yung kapartner nung isa. Dito kay double displacement, nagpalitan sila ng partner. Yung dalawang magpartner, nagpalitan sila. Yung isa napunta sa kabila, yung isa napunta sa kabila. So, double displacement po yun. Example, dalawang compound yan. Magnesium oxide plus calcium sulfide. So, si magnesium at calcium dito ay metal. So, sinong maghihiwalay? Si oxygen at si sulfur. Si oxygen mapupunta kay calcium, si sulfur mapupunta kay magnesium. So, ayun. Si magnesium, ang nakuha niya ay si sulfur. Si magnesium nakuha si sulfur, si calcium nakuha si oxygen. Sa example.
So, general idea, AB plus CD, si A nakuha si D, si C nakuha si B. Kumbaga, yan yung FOIL method. Yung outside, then inside. Outside, then inside. Yung outside, then inside. So, FOIL method yon. So, another example, ito, may mga ano na tayo dito, may mga, kahit hindi nyo na i-disregard nyo na yung mga symbol na A, Q, S, G, hindi naman siya nagmamatter. Para lang, bakit ko nilagyan yan? Para lang ma-identify nyo kung solid ba yung compound or gas ba yung compound or aqueous ba yung compound. So, yon. So, example, silver nitrate plus sodium chloride to produce silver. Ayun, nakita nyo, si silver, nakuha niya si chlorine. Bakit? Kasi si Na at silver ay pareha silang metal. Kaya ang kukunin lang ng mga metal ay gas. Tandaan, bawal magsama yung dalawang metal. So, yon. Wait, kunin ko lang yung charger ko at lobat na yung laptop. Yeah. Yeah. Sorry. Okay. Let's go back to the discussion. So, yon. Palagi nyo tatandaan ano yung pinaka-general idea or paano natin ma-identify na double displacement. Displacement po another term lang si replacement. Kumbaga, kaya lang naging gamit yung replacement. Nag-replace lang, nagpalitan lang. Pero displacement po talaga siya. So, paano natin matatandaan na double displacement siya? So, kapag may dalawang compound na nagsama, so, dalawang compound, double displacement siya. So, ayun yung gamit tayo dito ng FOIL method, yung O at saka I. Yung outside, then inside. Outside, inside. So, syempre, magbabalance pa rin tayo dito. So, kapag may mga ganito, ibabalance nyo pa rin. So, tandaan nyo lang kapag may chemical equation, palaging nagbabalance. So, next and the last type ng reaction natin is combustion. Ito, napakadali lang nito. Paano natin matatandaan na ang isang reaction ay combustion? Kapag nakita nyo sa product, yung carbon dioxide at water, combustion po agad yon. So, sa combustion reaction, si hydrocarbons or hydrogen at carbon nagre-react sa oxygen. Si hydrogen at carbon na magkasama na compound nagre-react kay oxygen. Combustion po yun. So, ang another term kay combustion ay burning. Kumbaga, nag-burn tayo. Burning. So, in order to burn, kailangan natin ng tatlong bagay. O, tingnan nyo dito sa fire triangle. Kailangan natin ng heat, ng oxygen, at ng fuel. Yung fuel po natin dito ay yung hydrocarbon natin. So, ano yon? Ito. Yung fuel na hydrocarbon, syempre yung oxygen, at something to ignite or yung heat natin. So, sa combustion reaction natin, always yung tatandaan na ang product ay carbon dioxide at water. Carbon dioxide at water. So, for example, si gasoline na octane, gas yon, gas, si octane na may chemical formula na C8H18, kapag nag-react siya kay oxygen, magpo-form siya ng carbon dioxide at water. So, ito, for example, another example rather, sorry. So, C5, ito ay pentane.
gas pa rin to, pentane. Yung pentane nag-react kay oxygen kaya nakapag-produce ng carbon dioxide at water. So, ulitin ko lang, Sir Lian, paano namin matatandaan na combustion yung reaction ng chemical compound? Kapag ka may product na carbon dioxide at water. So, yun lang po yun. Siyempre, again, magbabalance tayo. Kailangan balance pa rin. So, yun. Sa pagbabalance, kaya nyo na yun kasi alam kong naituro na natin nung first quarter. So, ayan. So, hanggang dyan lang po natatapos yung lesson natin sa types of reaction. So, for your activity, pakigawa po or pakisagutan ito. So, wait, ayusin natin. Ayusin ko lang para hindi kayo mahirapan. Baka sabihin nyo, Sir Liam, bakit ang laki ng mga number? Liitan lang natin. Subscript po ito. No? Itong ClO3, yan po ay polyatomic. Kaya huwag kayo malilito Liitan ko lang po ito. Para hindi tayo malito. Para hindi kayo malito lahat. Ayan. So, for your activity, pakisagutan po ito. So, paano? I-state nyo kung anong type ng reaction ba siya, kung synthesis ba siya, kung decomposition ba siya, kung single displacement ba siya, double displacement ba siya, or combustion ba siya. Then, after nyong ma-state, syempre, ibabalance nyo yung equation. So, pakisagutan po sa one whole yellow pad na ipapasa kapag ka nag-meet na tayo. So, hanggang dyan lang natatapos ang ating discussion. So, thank you guys. Keep safe. Bye-bye.